Hello, good morning. Time check, alauna ng madaling araw, 1:18 a.m. At kanina pa nagising ako nagising lang ako. At ito ang pumasok sa isip ko. Actually, hindi pa sana ako magvi-video. Dahil gusto kong matulog na talaga. Pero nawala na yung antok ko. Pumasok lang sa isip ko na mag-video, dapat nga magla-live. Naisip ko na lang i-video ko na lang to. Dahil ayoko ng arguments, ayoko ng debate. No. Baka pa nag-live ako mag uh, marami pang magsasagot, marami pang magko-comment, 'di ba? Away lang. So, ito binidyo ko na lang, and then ano-ano nga ba yung mga apat na ibinabato ng mga anti Charlie Kirk, yung mga galit kay Charlie, yung arguments na ibinabato sa kanya. Yung apat na nakikita ko na nakakalat sa social media na magkakaiba talaga tayo ng pagkakaintindi at pagkakaunawa. So, let's say, umpisahan natin yung sa ano ba yung unang-una na sinasabi ng iba na actually yung iba Christian pa, di ba? Christian daw. So let's say, ang tungkol doon sa nangyari sa Gaza, yung mga bata na mga namatay daw sa... Kasi yung topic na yan, it's about war. So huwag na tayong pumunta doon sa kanila, magbibigay na lang ako ng example, no. Nandito ako sa Japan. So, kung ang Japan, ano bang ang threat dito sa Japan, yung North Korea. Kung ang North Korea maghagis dito sa Japan o gerahin ang North Korea ang Japan ayun nga, maghagis sila yung nuclear bomb nila. Palagay nyo ba hindi gaganti ang US? Kaya nga may base sila dito sa Japan, marami silang bases dito actually. Dahil yun lang, may banta talaga, parang may banta talaga ng war ang North Korea dito sa Asia, dito banda sa Japan, Philippines. So kung gagawin ng Korea yon, sa palagay nyo ba hindi gaganti ang Amerika? So parang yun yung issue doon sa war na yon. Correct me if I'm wrong. Yun, palagay nyo ba yung Amerika hindi gaganti or hindi tutulong sa Japan? Ngayon, syempre pag it's war. So, 'di ba? Ngayon, pagka gumanti ang Amerika, talagang may madadamay na inosente. 'Yun ang pinopoint ng mga ng mga ng argument nila na nangyari sa Gaza, bakit daw kailangan bombahin or something 'di ba, sa hospital, mga bata, ang daming batang naapektuhan. It's war. Wala tayong magagawa, talagang magkakaroon ng ganun. Hindi sa wala tayong puso dun sa mga bata. Bakit? Yung halimbawa nga dito sinasabi ko sa Japan. Pag gumanti ang Amerika, syempre may tatamaan bata doon, 'di ba? May mga mamamatay doon, may mga tatamaan hospital or something, 'di ba? Marami ring inosenteng tao doon, 'di ba? Ngayon dito sa Japan, yung ginawa ba, sample lang naman 'to, 'di ba? Yung ginawa nila sa Israel. Wala bang inosente sa Israel? Wala bang yung mga tao sa Israel, wala bang inosente? So ang nakita nila yung ganti ng Amerika. Natin naman yung mga bata nga, marami talaga. So, yeah, 'di ba? Wala tayong 'di ba? Yun din ang sagot ni Kirk, 'di ba? Parang anyway. So, yun. Kung ang ano ba sino ba threat sa Pilipinas? Yung China. Ang laki-laki ng China. Ang liit ng Pilipinas. Pagka magpadala ang China ng bomba doon o kung nuclear bomb nila, baka yung buong Luzon mawala, 'di ba? Yung mga tao ba sa Luzon hindi ba inosente 'yon? So siyempre gaganti ang Amerika. Ngayon yung tinitingnan ninyo yung ganti ng Amerika sa kalaban. Maraming maapektuhan, maraming mamamatay na bata doon. So anong gusto nyong gawin? Anong gusto nyong gawin? O sige, okay, ano natin? Tanggapin na lang ng tanggapin? Tayo na lang ng tayo yung sa bagay, 'di ba? Sabi nga sa Bible, 'di ba? Pag sinampal ka sa kabila, ibigay mo yung kabila mong pisngi. So, yun ba ang application? Kasi war to ibang application sa war. Ang sinasabi naman na sampalin ka, it's individual It's war. Pagka war ang usapan, ganun talagang nangyayari. So, okay, forward na tayo. So, ikot lang. So, yun lang ang sinasabi ko, no? Yun ang point. Yung pinupunto ni Charlie. So, yun din yung punto ko. So, doon naman sa pangalawa, doon sa 10-year-old na bata na na-rape at nagbuntis. So, ayan na, pag-aralan natin to. Ikaw, ako,
Oo, yung sagot ni Charlie ganun din. Yun din yung isasagot ko. Kasi para sa akin, okay, kung anak ko yun. Anak ko yun eh, di ba? Akong tinatanong mo, anak ko yun, pro-life ako, against ako sa abortion, so yun ang isasagot ko. Yun din ang isasagot ko. If full term ko yun, bubuhayin ko yung bata. Bubuhayin ko kung nagbuntis yung bata. Ano. Yun na nga, unang-una, 10 years old yung bata. Makakapag-desisyon ba siya para sa sarili niya? Sino magdedesisyon? Yung government? Yung kapitbahay na pakialamera? Yung kapitbahay na chismosa ang magdedesisyon para sa buhay ng anak ko? Ako ang magdedesisyon dahil 10 years old yung anak ko. 'Di ba? Yun yung inaano nyo. 10 years. Ang sinasabi nila, wala raw pakialam sa anak niyang babae na di ko anak mo, di ikaw, di ipalaglat mo, 'di ba? Anong ba't binabato niyo sa anak mo yun, hindi ka magdesisyon kung pro-abortion ka. Dahil delikado raw sa buhay ng batang babae. Yun na nga, di ba? Palagay nyo, abortion hindi ba delikado? Hindi nyo ba naiintindihan dahil sa rape yun, dahil biktima ng rape? Ano bang, ano nyo dun sa, ang hirap, paano ko ba to explain? Ah, ang masasabi ko lang dito, masama na nga yung rape. Papatayin nyo pa yung batang walang kinalaman. Tama ba yun? Moral ang pinag-uusapan nyo dito, di ba? Ayaw nyong patayin yung doon sa gera. Pero, yung nandito sa sinapupunan is hindi inosente? Ang hirap nyo intindihin kung sino inosente sa inyo eh. Inosente sa inyo eh. Para sa akin yun din ang sagot ko, bubuhayin yung batang, yung buntis, yung batang nabuo sa sinapupunan. Ako ang magdidesisyon dahil anak ko yun, 10 years old, wala pang kakayahang magdesisyon yun. Ako ang magdidesisyon para sa kanya. Hindi ko siya tatanungin. Tatanungin mo ang batang 10 years old, anong alam niya? Na-trauma na nga siya, di ba? Traumatized na nga yung rape na nangyayari sa kanya. Tapos dadagdagan mo pa ng isa pang trauma. Sabihin nyo, anak ng ano yun, ng rapist yun, o bla bla bla. Pinangungunahan nyo ang Diyos eh. Your mind is not God's mind. Magkaiba. Hindi nyo alam kung anong plano ng Diyos. Your experience now is your testimony in the future. So kung yung batang yon, ano ite-testimony mo nung batang yon, nung 10 years old, paglaki niya, pinatay ko yung sarili kong anak? Desisyon niya ba yon? O sasabihin niya, pinatay ng magulang ko ang anak ko? Hindi niya ako pinagdesisyon. Eh ngayon yung batang isisilang ng 10 years old. Alam niyo ba kung anong plano ng Diyos doon? Bakit pinapangunahan niyo si Lord? Papatayin niyo. I-abort niyo. Eh paano nga yung sinasabing, paano kung yun ang next president? Paano kung yun ang gagamitin ni Lord? Hindi nyo nga alam eh, di ba? 10 years old yung bata, kung anak ko siya, bubuhayin ko yung full term ko at ipapanganak niya yon, ako ang magdidesisyon dahil anak ko yon. Hindi kapitbahay ang magdidesisyon, hindi government ang magdidesisyon. Ako ang magdidesisyon dahil anak ko yon. Hindi ko papatayin yung apo ko. Kung gusto nyo patayin yung apo nyo, kayo ang pumatay. Racism, racist ba si Charlie? Actually, noon kay Trump, ang pagkakaintindi ko talaga is racist or talagang nabuhay ang racism. So, sa Amerika, no, lumala ang racism. Dito sa Japan, nangyayari din to ngayon. Yung mga Hapon nagiging racist na sila dahil sa salitang binitawan ng mga kandidato nung nakaraang eleksyon. So itong recently yung mga at na experience ko yun, nasa Shinjuku ako. Alam nyo ba ang nangyari? Ayun, kung nakita nyo sa FB ko na binuli ako ng Hapon, akala niya siguro, umuwi na raw ako. Akala niya siguro, tourist lang ako. So anyway, yung kaya nabuhay, isa-sample ko na lang dito, nabuhay sa Japan, nabuhay ang racist dito sa Japan dahil nga doon sa politician na nagsabi. Pero, nung pinakinggan ko talaga at nag-explain, ang sabi nung minarinig ako, ang narinig ko na ito, ang sabi, hindi kami against doon sa mga immigrant, yung mga ibang lahi na nandito sa Japan, sabi ng Hapon. Ang against kami doon sa mga kapitalista na kumukuha ng mga foreigners para dalhin dito sa Japan para magtrabaho pagkatapos magkano lang ipinapasweldo, 'di ba? Ganyan ganyan. Parang
inaalipin lang naman. So, pare-parehas naman daw sila manggagawa. So, hindi sila against doon sa mga ini. Pero ang nangyari, maraming, alam mo yun, ayun, ano ba, pinaka-shortcut sa sabihin ko, hindi mo, yung reaction ng ibang tao, hindi mo nakasihawak eh. Kung ano yung magiging reaction ng tao. Kaya naging racist yung mga tao na yun, ano. Doon sa Amerika, ang nangyari nga kasi naging racist dahil nga pinauuwi yung mga immigrant na yung mga illegal immigrant. So hindi ko na alam yung bang case kung dapat siguro case by case na sinasabi nila. So hindi ko masyadong ano yung sa racist ng nangyayari sa Amerika. Hindi ko naman nasubaybayan yun. Pero ang narinig ko lang na sinasabi ni Charlie Kirk is yung mga illegal immigrant, yung mga nagkat, mga hindi dumaan sa tamang process. Yun lang naman ang mga pinauwi nila. So naririnig ko rin naman yung ibang case kasi na paano kung dito na sila, matagal na sila dito, yun na nga, wala naman silang uwian. So yun nga, so parang dapat ilaban talaga yun, ano. I don't think the racist is Charlie. So yun lang ang masasabi ko. Ang inaano lang nila yung illegal immigrant. So ganun din dito sa Japan kasi ang daming pinaglalaban natin yung sarili nating kahit illegal. Kanya-kanyang ano, 'di ba? So anyway, so yun lang ang ano ko doon, ang masasabi ko doon. So about naman sa trans, yun yung pang-apat, yung trans, nahuli na yata yung nahuli na nga ba yung bumaril. Mukhang trans movement daw, blah blah. So I'm not sure about it. So ayun, trans, ang sinasabi na totoo naman yun, nasa Bible naman din talaga yon. Dalawa lang, sorry talaga, marami rin akong kaibigan na mga ano, and they're a nice person. Hindi naman yun ang kalaban dun eh. Ang inaano kasi ni Charlie, yung bumalik tayo sa Bible, basic. Babae at lalaki lang ang ginawa ng Diyos. Tabi talaga, tabi-tabi rin talaga sa mga kaibigan. Confused lang kayo and then na-tolerate and then yan na. And normalize na natin yan. Ina-normalize na, di ba? So, deceivement, that deceivement. So, ano pa ba masasabi ko dyan? Ang sinasabi niya, yung nasa Bible, babae at lalaki. So, babae at lalaki lang naman talaga, di ba? Ang nakalagay sa Bible, yun yung pinag-uusapan. Yung nakasulat sa Bible, babae at lalaki. Anong argument pa ba ang kailangan doon? Meron pa ba? Siguro, yun lang ang pwede kong explain. Siguro meron pa kaninang nakahiga ako, ang daming nasa isip ko. At ito lang, so yun lang siguro ang masasabi ko, no? Wala na yata. Yun ang Bible kasi is matalim, mas matalim pa sa may dalawang, basahin ko nga. So yan, sa Hebrew chapter 4, verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So matalim talaga ang salita ng Diyos. Kaya marami talagang nasasaktan. Especially yung pananalita ni Charlie. He is so bold, 'di ba? Blunt, bold yung salita niya. Dahil naninindigan siya sa sinasabi ng Bible. Kung Christian ka na hindi ka nakabase sa Bible, hindi ko alam kung anong klaseng Christian ka. So, yun lang po. At God's plan, hindi natin alam kung anong plano ng Diyos. Yung nangyari sa kanya, siguro ganun talaga, na dapat mangyari yun. It's a revival. Magkakaroon ng revival or talagang para tayong yun yung paglipat ng page. Nandito na tayo. Nasa Revelation na tayo. Speaking of Revelation, I wanna read Revelation chapter 12, verse 10. Then I heard a loud voice in heaven say, Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God, and the authority of his Messiah. For the accuser of our brother and sisters, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. Kayo na pong bahala umintindi dyan. Kayo ang umakusa kay Charlie.
So, maybe that's it. Yun lang po ang masasabi ko. Ang sarili kong explanation, ang sarili kong pagkakaintindi, at ang sarili kong, yun na nga, sarili kong opinion sa apat na ibinabato kay Charlie. And I pray talaga condolence sa family, sa mga nag-grieve, sa mga halos lahat ng finalo ko na follow na ko na preacher, they are like mourning. Nag-grieve talaga sila, nasaktan sila, umiyak sila. Lahat ng mga fina-follow ko na mga pastors, preachers, pare-parehas kaming nasaktan, pare-parehas kaming umiyak. We are truly brothers and sisters. We feel it. Kung natuwa kayo sa pagkamatay niya, and then Christian kayo, I think we better read our Bible and understand it deeper. Yun lang po. And thank you. Bye. Good night.